We're live? Okay, magandang araw sa inyo mga ka-TGFI. Nako, it's another day of learning with us here in the Global Filipino Investors. Again, kami po ay nagpapasalamat dahil sinasama nyo kami sa inyong Huwebes ng Huwebes ng gabi. Well, if you're here in Metro Manila or in the Philippines, right now it's already 8:01 p.m. Kung kayo ay nasa ibang parte ng Asia, katulad ng Singapore, Hong Kong, same time. Of course, in Saudi Arabia, I think it's noon there, tanghali, tama ba ako? If you're in other countries, UAE, or the rest, or Middle East, kung nasa man kayo, North America, South America, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat mga ka-TGFI, okay? So, I'm here together with our guest co-host. So, kilala nyo naman to. Ito yung tao na nang bash kay... Hindi yun totoo. Kasi yun? Hindi ko siya kilala. Kay tour guide. Okay. Hindi mo siya kilala. Okay, sige. Okay. Today we're here with Mr. I Invest PH, no other than Mr. Joseph Brian Noy. Hi! Kamusta ang ka-TGFI? Right. Welcome sa iyo, JP. Thank you for joining me today here as our guest co-host. Alam mo si JB, lagi ko yan nakakasama sa ating mga seminars, sa aming mga seminars in the Global Filipino Investors. Ilang years na tayo nagsasama sa mga seminars? 2 years, 3 years. Di ba may mga cases pa tayo na wala tayong tulog? Di ba? Tanda mo si Mags. Oo, yung tanda mo yung may seminar tayo sa General Santos sa Tacloban. Sa Cebu. Yun yung suicide seminar natin. Yung time na yun, yung seminar na yun is delayed tayong lahat sa ating flight. Correct. Parang 1 hour delayed tayong lahat. Kasi umulan, hindi na tayo umabot sa Terminal 3 ng NAIA. So, nag-rebook tayo going to Cebu. Wala tayong choice. Instead of diretso tayong Tacloban. Dadaan muna ng Cebu. Cebu muna. Ayan. At madaling araw yun. Araw yun. Dumating tayo Cebu ng alauna. Pero bawal na tayo mag-check-in ng hotel kasi alas 5 yung flight natin nung araw na yun. Tapos, dumating tayo ng Tacloban, 7 a.m. 7 a.m. At ang talk namin, 8 a.m. Yeah. So, ang hindi ko makakalimutan doon, naglechon tayo ng alas 4 ng madaling araw. Tama. Sobrang sarap ng feeling yung na yun. Subuchon. Subuchon. Sobrang sarap ng feeling. Konti na lang, morgue na yung high blood. Okay. Anyway, so magandang araw sa inyong lahat, mga ka-TGFI. Ayan, online na si Miss JR Caparas. Hello, JR, ng ating TGFI in Qatar. Magandang araw sa inyo ulit, mga ka-TGFI. Pwede na kayo mag-say hello, say how, hi. Alam nyo ba kung anong topic natin for today? Kasi itong topic natin for today is something special for all of us. Topic natin for today, we'll be talking about the story of Miss Rochelle Miral. So, kung kayo ay sumusubaybay sa ating TGFI forum, no, nag-post siya ng kanyang story. A few years back kasi nag-consult siya. Of course, humingi siya ng tulong from me. And ang situation niya noon, she wants to buy a land, no, a property in their province. So compute kami ng konti. Then we found out that it will take her some time, about mga 10 years bago mabalik sa kanya yung kanyang return of investment. So, if ipaparent niya lang, parang apartment yung una niyang plan, if I'm not mistaken. Mamaya, i-correct ako ni Rochelle kung tama man. Nakalimutan ko na eh. Okay? And then of course, yun nga, na pag-decision na ni Rochelle to venture into other business. So, right now, she is a proud agripreneur. Nice. Despite being the fact that she's an OFW. And ito kasi maganda sa ating mga OFW natin dyan sa Singapore. No? Like Rochelle is very proud of ano man yung klaseng trabaho yung meron siya ngayon. Even though she's a domestic helper right now, she's proud of what she is or what she has become today. So, kudos to you, Rochelle. And of course, we'll be more than proud to her story dahil isa na siyang modern farmer. Yun. Diba? So, JB, kasi si JB, before we go dun sa ating cream of the topic for today, no? Or we get to know more of Rochelle's story. Kamusta naman? Saan ba tayo nanggaling kahapon, pumunta kami sa Manila Water. Okay. Tapos tinuruan namin kung paano magnegosyo ng tama yung mga retiree na mga empleyado ng Manila Water. Okay, so una si Floy
nag-talk siya kung ano yung mga dapat i-consider. Yeah. Siyempre, dapat may unique selling proposition, may capital, may place. Siyempre, may something new. Bakit ikaw yung i-avail na product or service nung mga target market mo. Okay? Tapos pagkatapos nun, minentor namin yung mga grupo. So, ay nga pala kay Nolan, siya yung isa sa mga mentors din kahapon. So, si Floy, meron siyang 3 grupo na minentor. Tama ba, Floy? Tapos ako 3 rin, si Nolan 3 rin. Okay? So, binigyan kami ng mga 10 to 15 minutes to mentor each. 30 minutes naman. 30 minutes ba yun? 30 minutes. 10 minutes each nga. Each, Kaya nga, so 30 minutes. Sa pag-guide sa kanila mga about company name, kung tama ba yung pagpo-position nila, pricing, place. And after that, hinayaan namin sila mag-present. Parang pitch. Ang Shark Tank eh. Ayun. Tapos parang nag-comment kami kung paano pagandahin yung negosyo nila, kung ano yung tama, mali, ganun, para lang matulungan natin yung mga retiree. So, Chloe, kahapon, anong mga natutunan mo sa ginawa natin? Well, kung yung mga ka-TGFI natin sumusubaybay sa what we do in TGFI, no? Well, of course, when I share stories sa aking timeline, same as yours, and also in the TGFI forum, no? We all can say naman that lahat tayo, we will reach that point na magre-retire tayo balang araw, no? Same with the situation ng itong mga retirees namin na participants in Manila Water. So, sila kasi ang difference nila, it's around mga 2 years or 1 year, may 1 year pa nga, meron nga months na lang they're about to retire. Yes. So, ang problem nila of course kasi sabi nung human resources is around 6 out of 10 daw ng kanilang mga retiree. Well, retired nila before pa, no? After 2 years daw, 3 years, pagkabigay mo ng retirement money, 1 million, 2 million, para daw, ubos agad. Mayaman, from the time na nakuha, after that, wala na. So, hindi na alam kung paano kukuhanin yung pera nila or paano ba magkakaroon pa ng cash flow. They're around 65 years old, 70 years old. So, yun na, natutunan ko today is of course, nothing's too late for you to start or to become an entrepreneur. Sabi, di ba nga, si KFC started, si Colonel Sanders. 60s na siya naman. Yes, he started very late and he got lots of rejections. So, but of course, ang nakapagsabi lang for him to give up is himself, and he told himself na never give up. Now, look what KFC is today. It's a global brand. Tama. How about you? Ako naman ang natutunan ko hapon, kasi syempre pag sinabing retirement, hindi naman ibig sabihin yan, wala ka lang gagawin pag retired ka. Actually, yun nga yung opportunity eh. Kasi pag during retirement, syempre di ka na nagtatrabaho, baka ma-bore ka kung wala kang ginagawa. And the other problem is, kailangan mo ng other source of income. Kasi hindi ka na nga nagtatrabaho eh. So, a business is a good solution for the two problems. May ginagawa ka na, kikita ka pa. Okay? And ang sabi nilang sa akin ng mga na-mentor ko, sana daw sinimulan na nila nung maaga-aga, nung bata pa sila. Kasi kung bata pa, pwedeng magkamali, pwedeng malugi, pwedeng, try and try ka lang hanggang maging successful. Pero ngayon kasi, mas careful sila. Kasi yun yung retirement money. Kailangan talaga feasibility study, aralin ng target market, maayos ba yung product, yung pricing, yung promotion, etc. So, mas maingat sila. Sabi nga nila, parang nung pag-akala nila, no, when you're conceptualizing a business, no, parang madali lang kasi ang alam ng iba, labas ka lang ng capital, hanap ka ng lokasyon, ano yung produkto mo, benta ka na kinabukasan. But if you are thinking farther or you're thinking big, no, ang kailangan mong gawin is of course get to know yourself first and look on the foundation, plan on the business. So we call that business planning. And then of course, hindi ka agad sasabak, hindi ka agad tira ng tira because yun yung nagiging problem ng ibang mga bagong entrepreneurs natin. So, nadadala ng hype, they're excited going to business. Lahat naman ganyan no? When you're excited to go into business, hindi mo mapapansinin yung risk pa. Pero once problems start to come in, challenges start to come in, you start to question yourself. So, again, ang isa lang namin mapapayo is of course you guys get to know first the foundation na halimbawa, going to business, alamin mo muna paano gumawa ng business plan. Same with investing. Alamin mo muna yung foundation of investing.
Nakapasok ka sa isang negosyo na may experience ka, may alam ka. Hindi yung kumare, may nagtayong milk tea dyan or lugawan, tapos successful, magtatayo ka rin. Hindi dalawa kayo successful. Pag nakita yung mga kapitbahay mo, lahat na kayo. May lugawan tsaka may milk tea, hindi lahat na tayo ilugi kasi pare-pareho tayo ng ino-offer. Tapos hindi pala yun yung gusto mo. That's right. Na-hype ka, nakigaya ka lang, di ba? Well, yan, yung panahon nung yung usong-uso yung ice crumble. Ice crumble? Nagkaroon tayo. Dati shawarma eh. Shawarma, yan. Na-commercialize yung ice crumble naman from this, parang 5 years ago, di ba? Parang nung una, may nag-try lang, nilagay sa mall, then may gumaya ng same model. Tama. And then, bawat mall na nakikita mo, even grocery stores, nakikita mo yung ice crumble. Ngayon, after ilang years, nasa na yung mismong business concept. Nawala na. Okay, so yun din, when you're looking for a business, you always think long term, no? Hindi yung papasok ka ngayon dahil hit lang siya or na-hype ka lang, no? If this is your money we're talking about, no? So kung ikaw naghahangad kang kumita, wag kang maghangad, nakikita ka na kagad next month, next 3 months, no? It will take some time. Pero kung ang iyong tingin sa iyong business, it will be big. Of course, you can expect that the result will be better. So sabi nga namin sa TGFI, ang plano namin for TGFI is to become an IPO. So yan yung goal ko for the company, di ba? So gusto niyo bumili ng shares ng TGFI before soon, pila kayo. May pila na. In the future, 5 years from now. Okay. So ayun lang naman. So we're talking about business kasi no, same with the adventure and of course same with the challenges and of course the trials sa pinagdaanan ng ating guest for today. Yes. Diba? Kasi siya rin ay isang agripreneur. She's an entrepreneur in focus on agriculture. Focus in agriculture. So, yan yung ating matutunan for today, no? Kasi ang daming na-inspire sa story niya, no? Paano niya daw sinimulan? Kasi nakita doon sa pinost niya, no, daming pictures, may mga farmland siya. Marami silang tanim, may mga talong, may mga pechay, and nakakatuwa, no? Parang wow, nagawa niya to for an ordinary OFW, nagawa niya paraan na nagkaroon ng sariling mga pananim, and I'm sure they're earning already kasi ang alam ko si Richelle, they've been doing this for almost 1 year already. Galing. So sabi nga niya, ang plano niya pag for good siya is magsusupply siya ng iba't ibang pananim nila. So mamaya you'll know and you'll learn more about her story. So si Richelle ba, is she already online? Online na. Sige. But of course, again JB, gaya ng aming naging tradisyon here in TGFI, bago tayo pumunta sa ating main topic of the day, mag-hello muna kami sa inyo lahat. Okay? Hello mga ka-TGFI. Hello kay Yvette Larena Luzaran. Hello, ayan. Si Jerry De La Cruz Almazan from Riyadh. Tanghali ngayon sa Riyadh. Hello, Jerry. Watching from Riyadh as well, si Cheryl Madsam. Ayan. So, si JR Caparas, yan, pinopromote ang TGFI Qatar. Thank you for promoting us. Si Joseph Gerard Agustin, go JB daw. Go JB, di ba? May taga-cheer pa si JB. May cheer pa. May taga-cheer ka pa, JB, ha? Si JR Caparas, si JR, ano na, suki. Nagiging healthy si JB lately. Nagiging healthy ka daw lately. Okay na yun. Okay ka sa compliment. Si Loida Abasial from KSA. JR, pag uwi mo dito, mag-guest ka rin. Tingnan natin kung nagiging healthy ka rin. Okay. Kay Miss Petty, yan. Miss Petty of Hong Kong, Petty Anggoluan. Hello. Hello sa mga ka-TGFI in Hong Kong natin dyan. Okay? So, si Alan Admiral from Qatar. Yan. So, may mahabol pa. Geraldine Jose from Japan. And si Mayen Adriano. Hello everyone. Guys, we're also asking you to please, again, share our today's TGFI Live because the Filipino people deserve to know the story of our ka-TGFI kasi very inspiring. Kasi nung nakita ko yung post na yan, daming likes, daming comments, paano niya nagawa. It became viral. Imagine in a TGFI, in a forum, no? Naging viral ang isang post. Kasi very rare. Kasi if you're also a member of the forum in TGFI, no? Bago yan maging kumbaga makita ng maraming tao, no? Naka-private kasi yan. Naka-private yung
settings ng forum, no? So makakita lang dyan ay yung mga members din ng TGFI. So imagine, ang dami pa rin nakakapansin until now. And I'm sure a lot of you guys are inspired with her story. And for sure, mai-inspire lahat. Kaya i-share nyo sa mga wall nyo. Yes. Pas maraming mas mai-inspire. Please Diba? share, please like, please share our Alright. today's episode. So that's our, yung ating greetings for today. Again, kung kayo po ay may katanungan sa ating guest, kay Richelle for this episode, kayo po ay inaanyayahan namin to please comment it in our comment box. We'll be reading it one by one later. Okay, Yes. so we'll try to connect na to Richelle. So pagpasensyahan nyo na, isa lang yung aming headset. Sama na lang kami. Okay, Share na to. we'll, kay Richelle, connect to Richelle now. Hello, Richelle? Yes po. Ayan. Narinig po ako. Okay, naririnig natin si Richelle. Siya. Magandang araw, Richelle. Hello po. Hi. Magandang gabi po. Kamusta Hello. naman ang bagong star? Ay, wag muna. Wag muna. Ayan. Kamusta naman ang kamusta ang after you shared your story na TGFI forum, marami naman nag-add sa'yo. sa iyong Marami friends kong list. nag-add, pero ilan lang yung in-accept ko. Yun. Alam mo ba, Richelle, na sikat ka na, naging trending ka sa Facebook. Just like someone we know. Yeah. So marami talaga mag-a-add sa'yo sa Facebook. Ayan. By the way guys, if you're watching us right now, tayo po ay naka-live stream to, live tayo ngayon, no? Si Richelle is in Singapore. Yes. And of course, nandito tayo sa TGFI Hub. Nandito kami ngayon sa North America. Nasa may New York na area. New York, Cubao. Okay? So, ang corny ng joke ko. Oo nga eh. Pero Okay. benta pa rin sa Okay. akin. Kailangan mag-joke. Mm. Okay. Richelle, ikaw naman ang bida dito. Yes. So, kailangan, namin ang iyong mga, i-highlight natin ang iyong mga naging achievements, and of course we also want to know your story, no, as you started your journey in your new venture here in your farm, no. Right now, Richelle, di ba, ano yung business ulit that you're engaged? Ano yung ginagawa mo ngayon na negosyo? Sa ngayon po, business, yung continuous po yung farming. Tapos, dapat, when you do farming, you should already have plan for the next year. Okay. Para continue yung business. Wow. Yun po. Okay. So, ibig sabihin, Richelle, right now, umani na kayo, no, for this season? Opo, maraming beses na. It came to the point po na we harvest weekly po, every Wow. other day. Tapos yung sweldo ko, bali yung kinikita namin dun sa farm is 3 times yung laki dun sa sinasahod ko dito sa Wow. Singapore. Yun, palakpakan tayo Umabot dyan. po kami sa ganun. Woo! Congrats naman sa'yo. Parang, Richelle, mas mayaman ka pa yata sa akin. Yan. Pwede ba ako magpunta sa farm mo? Hindi Hingin naman namang po. sitaw dyan. Diba? Pwede naman po. Wow. Bali, yun, sa isang area lang. Well, pala, Richelle, by the way, before we go dun sa mismong farm, yung story mo sa farm, ano yung mga tinatanim nyo, no? We want, yung mga ka-TGFI natin, they want to hear first, no? Right now, ano ba ang ginagawa mo sa Singapore? Bali ngayon po, domestic helper po ako, katulong. Yun, ang amo ko ay Singaporean at saka isang American. Okay. And luckily po, napakabait nila. So, pag ang seminar ng TGFI ay Saturday, yung day off ko ng Sunday, pinapalit ko ng Saturday. Wow. So, kaya po nakaka-attend ako. Nakaka-attend ka lagi, ng seminar nyo. Oh. Nakita na ba tayo sa isang seminar? Po? Nakita na tayo in one of the seminars in Singapore. Opo, nakamayan ko na po kayo. Yun naman. Kaya Artista. na pala nakawaan. Wow. Eh. Hindi. Kaya pasensya ka na, Richelle, kasi syempre, of course, medyo sa dami rin ng nakakausap ko, medyo nalilito rin ako sa iba. But ang ko kasi, ang naaalala ko from your end is, yun nga, when you message me, no? Kasi ako,
kalimitan man naalala ko yung mga ganyang situations, no. A lot of people are messaging me, asking me on situations about their finances, no, investments nila, and a lot of times medyo rin ako, no, medyo kahit na I have things to do, I make sure to also give time to those na naniniwala na I can also help them. In your case, no, Richelle, ano ba yung nangyari before? Ano pong, bali kasi, 2012, August, nag-abroad ako, yun nga, as domestic helper. Parang bata pa lang, pangarap ko na talaga sumakay ng eroplano. So, elementary pa lang ako, iniipon ko na yung ID ko para magpa-passport. Parang, ganun po ako pag may isang bagay ako na gustong gawin, pinupush ko talaga siya. Okay. Tapos, yun, pagdating ko dito ng 2012, nagbabasa-basa na ako. Tapos, nabasa ko dun sa ABS na post, yung mga tungkol sa investment. Tapos, iniisa-isa ko yung nagko-comment, nagtatanong ako. Tapos, hanggang sa nag-pop out na lang yung TGFI sa Wow. Facebook ko. Tapos yun po, na. naging member na ako. Nice. Wow. We're proud naman sa journey mo, no, kasi 'di ba, Richelle used the power of social media. Lahat naman tayo nagkakilala lahat sa forum Yes. Out of curiosity, 'di ba tayo naman hindi rin tayo kakilala before. Sa TGFI forum lang Alam tayo. ko sino yung mama na lumalapit sa akin. Parang, ikaw ba si Floyd? Sama pa rin tingin mo sa akin. Hindi, si Mags nga yung una ko nakilala sa meetup. Para pili ko nun, may galit ka sa akin. Hindi na. Ako may tanong kay Richelle. Yes. Okay lang, Fly. Sure. Hi, Richelle. Hello po. Yeah. Question ko lang, bakit pag-i-invest sa real estate o agriculture yung naisip mo? Or napili mo? Sa agri po kasi, sa totoo lang, isa siya sa pinakamadali para sa akin as OFW. Kasi kung magbi-business ka, tapos gusto mo sa'yo nakapangalan, ang hirap kung OFW ka. You need to process papers and everything. Pag agri, kailangan mo puhunan, tapos kailangan mo ng tao. So, madali. Pangalawa, if you had good strategy, kung ano yung itatanim mo at kung kailan mo gusto yung balik ng pera mo, mas madali sa agri kasi calculated mo na. Tapos, yun, may mga tao din at kakilala ako na kapatid na marunong. Tapos, yun, pinush na namin. Tapos, tulong-tulong kami. Maaari ba namin malaman, Richelle, kung saang lugar to sa Pilipinas? Ay, yes, oo. Sa Laguna po, San Pablo dyan na po. pala. Ay, kay Doc. Laguna raw. Sa Laguna. Saan sa Laguna to, Richelle? San Pablo po. San Pablo. Okay. Wow. So, ano lang, Richelle, ulitin lang natin. Right now, ano yung mga tanim na meron ka? Or yung sinusupply nyo rin, no? Ngayon po, meron kaming eggplant, which is 2 area. Kulang ko lang 3 hectares po yun. Tapos, meron kaming sili na pansigang, meron kaming ampalaya. Wow. Yan, kuya ko po yan. Yan yung yan yung nag-start pa kami hanggang sa lumaki na yung eggplant. Ganyan na karami yung tanim nyo ngayon? Opo. Tapos, ito, ate ko po yan, tsaka kuya ko. They support me so much. Wow. And then they love me so much. Business pala. Kaya parang, Your family, I'm sure your family is very proud of you. Alam mo yon, ikaw yung literal na pwede mo na sabihin, no, pagkasama mo yung iyong anak in the future, no. Sasabihin mo sa kanya paglabas nyo ng bahay, anak, lahat ng nakikita mo sa harapan mo, lahat yan, pagmamay-ari mo. Tawag niya mga new modern heroes. Hindi yung lupa. Well, it's okay, no? Kasi, sige, ulitin lang natin, no, Richelle? Kasi, na-mention mo nga na yung lupa is not still yours. Pero bakit ba? Why did we come up, bakit ka nag-come up dun sa i-lease mo muna yung lupa or rentahan mo muna yung lupa?
Yun po kasi, bali nakita ko yung, strategy ng Farm On, 'no. Sabi ko po kasi nag-iisip ako ng ibang way para kumita yung pera ko bukod sa stocks at saka sa mutual fund. Mhm. Then sabi ko, kung maglalagay ako ng pera sa Farm On, bakit hindi ko na lang siya gawin? Yeah. Kasi po sa Oo nga atin, naman, di madalas ba? yun yung kulang, yun yung kulang sa mga gustong magnegosyo. Minsan kaya naman natin tapos natatakot lang tayo, yun, parang sige gawin natin. Pinalakas ng loob nung yung mga kapatid ko pinalakas yung loob ko, ta's yun okey naman po yung resulta, dire-diretso tapos ready na din yung mga tataniman for next year. Hmm. Tas eto po, hindi ko pala nakwento, yung asawa ko OFW din siya sa Saudi. Okay. Bali, nag-stay na siya ngayon sa Pilipinas para siya na yung tumingin Wow. tapos bali Napauwi. opo. Mm. So nauna na siyang nakauwi. Focus Tas ka na yun, ngayon. Yeah. Focus, kumbaga yung opo, husband mo, focus na sa inyong farm, no? opo, So, I'm sure, Richelle, kasi yung husband mo napauwi mo na. And of course, you also told us na yung kinikita na ngayon ng farm mo is already 3 times what you are getting right now as an OFW, no? opo. Overseas or in Singapore. Ikaw ba? Anong plan mo for your career? Ayun po, bali it's always a rule po kasi when you have a business na hindi ka muna aalis sa trabaho mo as much as possible. But para po kasi sa akin, feeling ko, pag nandun ako sa Pilipinas, may mas marami akong magagawa kasi all the decisions din naman po kasi is coming from me. Mhm. Tas mas marami pa akong plano na i-reach out like gusto ko katulad po nung plano ko nito pag-uwi. Ang dami pong tindahan, na maliliit na tindahan na gusto magbenta ng gulay. Mhm. But ang problema, kailangan maaga kang pupunta sa palengke or sa Yeah. bagsakan para makakuha ka ng mga fresh vegetable. Yeah. So, kailangan mo siya i-solve. So, yung plano ko, ako yung magdadala sa kanila. So, yun naman po yun, di ba? You need to look for problem. You need to solve the problem sa kanila. Kasi sa umaga, Magaling ah. yun yung pinakamabenta na part sa mga maliliit na tindahan. So, yun, sasamahan ko na rin ng cooking oil at saka ng itlog, which I can get directly sa mga kumpanya. Side Yun po, business na ganun rin. yung plano ko pag-uwi. Wow. Alam mo, Richelle, kinikilabutan ako sa'yo. Ang galing, no? In a good way. In a good way, no? Kasi, dun in a span of couple of minutes lang natin na nag-uusap, I can see na you know what you want. No? Oo. You know what you want to become. And you know what to do Opo. already with your business, no? As an agripreneur. And yun lang masabi ko na you should be also proud of whatever achievement na meron ka na ngayon. Ang galing. Kasi if you're going to look, Richelle, no, sa mga comment threads, no, sabi nila, tatanong sila kung pwede ka nga ba daw i-add nila. So, isa lang yung reason niya, no, because they saw something in you and they admire your yung iyong passion sa iyong ginagawa. Kasi alam naman natin, no, ang agri it's an industry na laging yan yung Yes. sa GDP natin yan yung tanging lagi. negative eh. Totoo yan. Oo. At the same time, matrabaho yung industry. Tama. Yun po. Yan talagang magpuputik ka. Tama. Yan yung talagang magpapagod ka. Just like Oo. you said, no, Richelle, yung talagang pag kailangan mong gumising ng umaga, na maaga, you really have to wake up very early. And At yun saka din. po, Yeah. Sige, go ahead. Go ahead, At go saka ahead. po yung advice ko talaga sa yung advice ko po talaga sa lahat, kasi ako, before ako nag-start, kahit ano pang financial books yung basahin mo, stocks or mutual fund, kung hindi mo na-fix yung sarili mo emotionally, para ganun po kasi yung ginawa ko eh. I fix everything on myself po kasi everything, parang I read books, I read quotations, I have small bulletin board in my room. Tapos pag may nakikita ako ng mga motivational quotation, sinusulat ko talaga siya. So, I can say it before I sleep. I can read it before I sleep. Wow. So, kasi kahit
ano pa yung plano mo, kahit anong business pa yung maisip mo, kung hindi ka motivated, walang mangyayari kahit nasa kalagitnaan ka na magpa-fluff ka. Alam ko po, may mga tao na already successful na and ano na sila, established na. Ako, nasa journey ko pa lang. So yun, parang blessing to sa akin na kahit pa paano makapag-share ako. Kasi, Blessing ka rin sa amin kasi it's, na-inspire mo Oo. kami. Opo. Mag-inspire pa kami ng mga Oo nga. more entrepreneurs. Actually, Floy, if ma-share ko lang, ang strength ni Rochelle, visionary siya tulad Yes, natin. yes. Ibig sabihin, yung hindi pa nakikita, nai-imagine na niya. Pati yung mga side business sa agriculture, like yung sabi nga niya, yung oil pati yung itlog, nakikita niya na yung susunod niyang gagawin eh. Ang galing, di ba? Pero ako may tanong lang ako. May 1 hektarya pa tong lupa Oo nga, na ilang, oo. mukhang malaki siya eh. San Pablo. Yeah. Ilang square meters to? po, bukod po dyan sa nakikita nyo, may nakuha pa kami na 2 area, which is malaki din siya. May 1 Na hektarya ba to? pagtataniman din namin ng eggplant for next year. Po? May 1 hectare? Yeah. Opo. Pang Wow. farm talaga. Kaya nyo ba napili to? Ano pa to? May previous experience ba Oo. kayo? Hilig ba ng pamilya? Talagang Green- farming ba Or talaga green yun? thumb, Oo. green thumb lang ba kayo? Kasi ang galing eh. Oo. Ilang months na rin ba siya? Kung background po kasi, I came from, my father is a farmer. Ayun. Tapos yung nanay ko po, nagtitinda talaga siya ng mga gulay sa palengke. So isa din po 'yon sa mga aim ko kasi parang actually ini-encourage ko yung mga school sa amin na dalhin yung mga estudyante sa farm para pagtanimin. Kasi sabi ko, karamihan ng mga kabataan ngayon, hindi na nila na-appreciate kung ano yung nasa hapagkainan. Pangalawa, yung mga magsasaka, yung moral nila, hindi ganon kataas yung tingin sa Pilipinas, unlike dito sa abroad na nakita ko. So, yun, I am contacting all my teachers na mga principal na kilala ko na ganon. So, ever since talaga bata, and I love farming na talaga. Nagtatanim talaga kami ako mismo ng mais, Yeah. ganyan, kamote. I always follow my tatay. So, Yeah. and then So, tama, also no? to honor him. Yun yung tama sa negosyo. Dapat talaga may background na Yes. history. Farmer, yung tatay, nagtitinda yung nanay, suportado ng anak, OFW. Kasi ma-share ko lang pag, syempre may mga nare-receive rin ako sa Facebook ng mga katanungan about investment, business and all. Kapag agricultural real estate, OFW, medyo dinidiscourage ko mag-real estate at investment ng properties. Bakit? Kasi nasa abroad kayo at ang real estate, ano yan eh, physical yan eh. Kailangan ng matinding supervision, especially kung farm yan. Okay? So, dapat talagang may kamag-anak ka o kapamilya na magsusupervise, magmamanage. And ang laging nagkakamali, ikaw lang yung may gusto, yung mga mag-anak mo, kapamilya, hindi siya gusto. At yung iba pa, syempre, di ba parang naloloko, kumari, wala daw pananim, o kaya hindi nare-remit, Totoo po yan. di ba? Totoo po yan. Madami din po akong naging struggle. Bali kasi ang ginawa ko, hindi lang isang tao yung tagalista ko at hindi lang isang tao yung tagahawak ko ng pera. So, dapat lahat sila pare-pareho in the end ng kwentahan. Kasi in case na may mali dun sa isa, anong nangyari? I have 4 na tagalista na nag-aasikaso. So, yun, pag may problema dun sa isa, I can ask the other 3. So, tapos nagkakaroon ngayon ng competition. Tapos, hindi lang iisa yung kasosyo ko sa isang tanim. So, they create competition, mas healthy. Kasi, syempre, ganun pa pala. gusto nung isa magaling siya, gusto nung isa magaling din siya. So, matanong ko lang, Rochelle, no? Bago umuwi yung husband mo from Middle East, sa Saudi, sino yung general manager mo? O ano yung organizational structure ng family mo? Sino yung pinaka-boss? Kasi ikaw, nasa Singapore ka eh. Kuya ko po. Kuya, okay. Siya yung parang general manager. Opo. Opo. Tapos yung parents mo? Pero all the decision is coming from me.
Yun po, wala na akong parents. Okay. Okay. Po. At saka kaya kung makikita nyo po dun sa post ko, dun sa huli, na I value time. Kasi po kaming magkakapatid, 10 kami. 2 doon, kapatid ko sa nanay. Okay. Which is very, very close kaming lahat. Mhm. And kasi nung 2012, 2012 po, umuwi ako. So, buhay pa yung nanay ko noon. Nagbakasyon ako sa Pilipinas ng 2 months. And then, balik ako ng Singapore. After 3 months, nawala na yung nanay ko. I'm very, very close po kasi sa nanay ko. That's why gusto ko ding i-share yung story na to. Kasi, ang daming OFW na parang nawi-waste. Hindi naman nawi-waste. Kaya lang sayang po talaga yung time na Yeah. ako gusto ko, bago ko kunin ni Lord or isa man sa kapamilya ko, gusto ko marami kaming memories para, alam mo yun, hindi, kung may success man ako na nagawa ngayon para sa akin, sa sarili ko, ito yung makakauwi na ako. Kasi I value time talaga with my family. Wow, sobrang Okay ka lang ba? inspiring naman. Iiyak na si Actually, Floy, naiiyak na ako, Richelle, sa mo. May tissue ba dyan? Sinasabi mo. But anyway, Iiyak na si sige, Floy. ito, curious ako, Richelle, no? I just want you to maybe describe for us, no? Ano yung naging pakiramdam mo when you first got your salary as a domestic helper, no? And the first kinita mo doon sa iyong business, no? Describe lang siguro the difference. Ano yung pakiramdam mo when you first got your salary as a DH or as an OFW, and yung first thing na naramdaman mo when you first got your income sa iyong farm? Nung una ko pong natanggap yung salary ko, I promise kasi na ibibigay ko siya sa nanay ko. Kasi alam ko ibibili niya yun ng something sa bahay, gamit sa bahay. Parang nakaugalian niya na yun eh. Na kung yung ibibigay sa kanya ng anak niya, ibibili niya ng gamit. So masaya. Pero ngayon po kasi, yung unang kita namin sa farm, nakatabi yun. It's a rule na bawal galawin kasi papaikutin natin yan. Very important din po kasi pala sa family. Meron kasi kaming rule sa family na ang utang. Ang bigay. Hindi mo pwedeng i-break yan. Ganon kami sa family. Kasi sa family, mas gugustuhin mo bang umutang sa ibang tao kesa sa kapatid mo. Ibigay na yun pag family. Parang it became a rule. You should also put a limit. Kung bigay. Kung utang. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi ka mag-anak mo. At ang sarap tumulong ng kamag-anak. Wala kang maririnig. Lalo na kung mga close mo. Unlike sa ibang tao, ichichismis ka pa. So, yun po. Well, okay. Richelle, masaya naman kami sa iyong naisabi. Tama rin naman. Tama rin naman yung naipayo. But of course, Richelle, before baka kasi nagkakasarapan na tayo ng kwentuhan, and ako in-advise na ng ating production that we need to go to the questions of our ka-TGFI. Okay lang ba, Richelle? We'll ask na the questions of our ka-TGFI. Opo. Go ahead, go. Tatanungin natin, mamimili na lang kami dito ng mga katanungan for you. And, ayun. Of course, ikaw na bahala to answer them. Okay. Let's first, wait. Okay, very inspiring. Actually, Richelle, I suggest after kang mag-go live, check the comments and you'll be very proud sa iyong mga achievements. Ako sobrang proud ako for you. Ayan. Let's see, no? Okay, sino yung mga... Guys, pwede na kayo magtanong na inyong mga katanungan. Alam ko, baka mamaya may mga tissue paper pa kayong hawak, naiiyak pa kayo, or masyado pa kayo mangha-mangha. Ako may isa akong tanong. Sige, go JB, before Di ba, yun nga, OFW ka, DH. Ngayon, agripreneur ka na rin. So, how's your typical day? Kasi meron lang tayong 24 hours. Marami siyang ginajuggle. And sa Pilipinas yung minamanage mo. So, natutulog ka pa ba? Yeah, oo nga. Actually,
Actually, yan po yung isa sa mga problem ko. Ayun. Sobrang, kasi kailangan ko pa rin ilista lahat eh. Kasi, halimbawa, pag tumaas yung expenses at hindi ko agad na check yung list, wala na lang siya eh. So, I need to check, anong nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Minsan, sobrang busy ako dito. Busy din ako sa trabaho, pero I really need to give time to check all the list. Kasi ilang area yun. Kaya talagang, sabi ko sa sarili ko, kailangan nandun na rin ako. Like, halimbawa, ang taas ng expenses. Bakit ang taas ng expenses? Anong nangyari? So, ipapaliwanag nila. Tapos, yun, pwede na ako magligalig. Pero ano yun, sa umaga, focus ka sa work mo, tapos hapon, gabi lang yung negosyo? Ganun ba? Opo. Okay. Hindi naman, suportado ka naman ng yung amo mo. Na hindi naman parang, baka napapabayaan mo yung mga bata, o ano man. Ay, hindi naman kasi sa school, nandun nag-aaral sila, tapos lahat sila nagtatrabaho. So, yun. May oras May siya, time. extra. Okay. Okay. Sige, ito Richelle, I'll ask na yung questions na ating mga ka-TGFI para ma-entertain natin as much questions na kaya nating ma-entertain. Here's the first question from Zali Crespo. Gusto din daw niya subukan ng iyong pinasok na agri-venture, no? Magkano daw yung pwedeng maging puhunan sa farming business? Yung pong sa rent ng lupa? Well, siguro Richelle, kung saan ka na lang, ano yung pinaka naging simula mong capital? Yes. Yun pong... Paulit po. Kumbaga, di ba, nagsimula ka to plan for the farm, no? As you started to plan, magkano yung capital na pinalano mong ilabas? And, yun, saan mo siya ginamit? Initial capital. Initial capital, yes. Yung sa eggplant po, area. Yes. Go ahead. Yan, parang naghang yata naghang siya. Naghang yung... Okay, pasensya na mo no mga ka-TGFI kasi we're on live stream lang din with Richelle. So, tingnan natin, balik na ba? She's back na. Wala pa. Sige, while we're trying to connect again with Richelle, again, gusto namin magpasalamat sa inyong lahat, mga ka-TGFI, na nag-online and watching and inspired by the story of Richelle, of course. Kay kay Ate Tony Sandy Santos, mabuhay ka, agripreneur. We are proud of you. Yan. Okay, galing daw, sabi ni Jill Palataw. Okay, paad daw. Kay Ma'am Richelle, sabi ni Jeffrey Tar. Okay, Tar. Okay. Yan, yung mga questions nyo guys, sige, pwede pa po while we're trying to connect. We're contacting Richelle. Baka nagkaroon ng problem sa ating streaming. Okay. Sige, yan daw ang pangarap ni Juan. Sabi ni pangarap. Back na? Hi, Richelle. Ayan. Okay. It's okay. Okay lang, Richelle. Nawala yung wifi ko. Nawala yung wifi. Nako, sinasabotahe ka ng ganun mga talaga sa negosyo eh. Minsan may mga risk talaga May yan. mga risk talaga. Pero yun nga, Richelle, magkano yung initial capital? Yes. Yung talagang nilabas mo? Yung nilabas mo, yes. Kung yung sa eggplant po, 260,000. Okay. 260,000. Ano yun? Pang sa seeds, sa renta? Yeah. Anong breakdown niya? Anong para saan? Kasama na po yun. So lahat na to, tapos even yung land, no? Yung area na simulan na, kumbaga na ano nyo na rin to have it rented, lease. Tama ba, Richelle? Opo. Okay. For 1 year. Okay. Tama po. Tama. 1 year. 1 year, yeah. Okay. After yung eggplant, ano naman yung next yung pinasok na venture, yung pagtaniman nyo? Kasi po, may iba pa kaming area, which is ibang puhunan naman yun. Yun nga po, siliha, taniman ng sili, Okay. tapos sitaw, Okay. tapos ampalaya. Yeah. Ayan. Nawala na naman yata si Richelle.
Hindi po. Ay, hindi. Ayan, Okay. siya. Sorry. Pasensya na, medyo from our end kasi, medyo mahina na konti yung audio. Pasensya na rin. But okay, sige. So, we can see, Rochelle, na nag-diversify na sila. So, from you started sa talong, ngayon may sili, and May then sitaw. may sitaw, no? Kukumpletuhin nyo ba yung bahay kubo? Actually, next year may kalabasa na May kami. kalabasa na. kalabasa. Kukumpletuhin nga nila. So, Rochelle, tama ba? Ang initial capital nyo para sa talong, tapos yung kinita nyo doon, yun yung naging capital nung sitaw, nung Pero, sili? actually, yung sa talong kasi, yun yung talaga yung una namin. Bali, una namin na talong, ay natanim. So, ang binigay ko lang na example dun sa post ay sitaw. Kasi yung sitaw, mababa po yung puhunan. You can start naman na mababa ang puhunan eh. Dun sa mga nakikinig, kung meron kayong mga kakilala, kaibigan na may lupa na walang nangyayari sa lupa, you can ask them rent it out or sosyo kayo. Tama. Para mapakinabangan at kumita rin. Joint venture, Galing. no? Okay. Imagine, naisip mo yun, Rochelle? Hindi ko naisip yun. Klase. Klase to. Ito. Question from Dada Bear. Dada Okay. Bear. Dada Bear, ang question niya for you, Rochelle, is how much daw yung lease nyo per area? Or per square meter? Per square meter. So, magkano yung rental sa mismong... Hindi po kasi ganun yung kalakaran dun eh. So, Okay. iba't ibang lugar, kanya-kanya yan eh. Halimbawa, parang halimbawa, itong area na to, nakita mo siya, o tas yung may-ari, andyan. So, pepresyohan, kaya mo ba? O tatawadan mo. Tapos pag nagkaigi kayo, okay, kung nakita mo dun sa presyo na binigay niya, sulit naman sa laki, di yun, go. Parang ganun po kasi yung lakaran dun eh. Pero sa San Pablo, Laguna, ano yung Dati na range kasi ng lease per area? po, Anong range per 1 year lease? Depende po kasi sa laki eh. Kung makikita nyo po yung talungan na isa na malawak, 19,000 yun kasi kakilala din naman namin. Yeah. 19,000. Isang taon na yon? Opo, kakilala din naman Wow. namin. Talagang kailangan mo lang din maging resourceful. Di ba? If you're an entrepreneur or you're a business owner, kailangan nandun din yung diskarte mo. Na, kumbaga ang entrepreneur dapat nasa puso mo yan. You'll find ways on how you can maximize yung opportunity mo to make money. And yun yung ginagawa mo ngayon. Malamang masaya din yung may-ari ng lupa kasi hindi kumikita ngayon. May renta na. Yes, Rochelle? Diba, parang iba-iba naman po yung approach mo sa tao eh. So, kailangan mo din siyang gamitin. Halimbawa, itong tao na to, pakulkul lang. So, kaya mo siyang pakiusapan, pwede bang ganito na lang yung presyo. Yun po, ganun. So, importante yung negotiation skills sa business. Yes. Tama yan. Yun nga. So, sa inyo rin mga ka-TGFI, no? Kung kayo ay naghahangad na mag-start sa agri-business, no? So, of course, kanya-kanyang kanyang diskarte. For Rochelle's case, ang ginawa niya is nag-lease sila ng land muna. So, hindi muna nila binili because the way she sees it, nakita niya yung mas malaking opportunity. For this case, na-rent yung farmland, 19,000 for the whole year. For the whole year yun? 19,000? Whole year ba to or per month? Whole year Opo. Wow, okay. Tas, may nakuha kami na malaking area for next year, 25,000. Mas malaki dun sa area na yun. 1 year? Rent? Alice? Opo, 1 year po. Gano'ng kalaki? How many hectares? Yung sa talungan po kasi almost parang kulang-kulang 3. Kulang-kulang 3. Wow. Pagsasamahin yung dalawa. Rochelle, pwede mo ba akong samahan dyan? Mura yun. Unahan ko na silang lahat. Kung tatanim din ako. Pero yun ang maganda. Na-identify niya yung opportunity. Yeah. Na may land doon, mura ang lease. Yun ang gusto nila, farm. Yun ang may history sila, experience. Okay. So, Tapos, isa pa rin po yun na
Oo, 'di ba? May mga tao talaga na gusto nila nagfa-farming. So, tapos ang dahilan nila ay wala kaming lupa. So, hindi din siya masyadong hindrance eh. Basta magtanong ka, mag-isip ka, gumawa ka ng paraan, may makikita ka diyan na gusto magparenta ng lupa. Kung gusto mo talaga, magagawa mo 'yun. Yes. Nakaka-inspire naman. Sige. Guys, and also Rochelle, no, sinabihan tayo ng ating production na time's up na daw. Pero sige, I'll entertain two more questions. Sige. I have question here from Jerry De La Cruz Almazan. Very inspiring po yung story mo daw, Rochelle. Okay. Manage pa din po niya ang negosyo. Question ko lang po, saan po binabagsak yung mga gulay? Or may mga customers na po ba kaagad pag-ani? Madali po ba magbenta? Okay. So ano bang Sige ano? po. Yes. Sige po, kayo po muna. Go ahead, Rochelle. Kung madaling magbenta, the answer po is madali. As in, sobrang madali. Kung yung buyer naman, you can go, dun sa mga magsisimula pa lang, you can go sa palengke, magtanong ka kung saan kumukuha yung mga tindera, and dun mo sa kanila dalhin, or pwede mo ding dalhin diretso sa mga tindera. Pangalawa, next po, pwede, kasi po umabot kami sa point na hindi na kaya ng buyer bilhin yung yung produce namin. So, we rented ng jeep going to Manila. Kami na yung nagdala doon. And mas okay po yung kita. And then we realized, for example po, kaya kami nagtanim ng sili. Nung dumating kami sa Manila, ang presyo ng sili ay 210. Ang bili ng sili doon sa amin ay 90 pesos lang. Wow. So, di ba po napakalaki ng patong? Grabe. Ayun na, nasagot mo yung isang tanong. Yeah. Yun po. So ano rin, no, talagang Pwede diretso sa bagsakan. mag-ano ka rin, magma-market study ka rin, tignan mo kung magkano yung bentahan sa market price, tignan mo kung magkano bibilin sa'yo, baka pwede ka naman dumiretso. No, talaga ano rin, diskarte rin kasi of course, papasok ka sa business, hindi ka naman familiar dun sa sistema, what do you think will happen to your business? No? Kaya dapat pumasok ka sa isang negosyo na alam mo. Everyday learning din naman po kasi talaga yan. Yes. Yung sa farming. Yeah, sabi nga ni Rex Holgado, agree to agree. Yun. Yeah. Ayun, Agree Rex. to agree. Okay. Ito, I have last question for today for you, Rochelle, kay Reshan and Nilod. Ilang beses po kayo magtatanim sa isang taon? Yeah. Ayan po ay depende sa klase ng pananim ninyo. For example po, yung eggplant, yung talong, 1 year po yung buhay niyan eh. So, pag tinanim mo siya by June, start pagpatak ng ulan, iintay mo na lang siya hanggang sa mamatay siya. Doon naman sa mga pechay, talong, most likely ang buhay niyan mga 3 months lang. So, after 3 months, pwede ka na ulit magtanim, kikita ka na ulit. Then after 3 months, tanim ka na ulit. Bali, parang 3 beses sa loob ng isang taon. Tapos tag-araw na yon. So, pahinga. Ganun po. Okay. So, Risha, ano ba yan? Natutunan mo ba experience o nag-aral ka ba o umattend ka ba sa isang seminar ng Department of Agriculture? Kasi hindi mo malalaman yung mga bagay na yan. Hindi po. Nagtanong din po kami sa mga kakilala. Ayun. Sa mga alam naming magsasaka. Opo. Kasi pwede mo din naman silang sources eh. Alam mo, nakakita ka ng lupa. Pumunta ka din sa katabing lupa. Tama naman. O ano ba yung tinatanim dyan sa lupa na yan noon. So, you can learn po. Tapos, yun, tanong ka na lang sa mga magsasaka kung paano. Wow. Yun po. Yun ang natutunan ko from you today, Rochelle. Resourceful siya. Yung resourcefulness mo, yung familiarity mo with the product, and of course, yung hunger mo to, to create opportunities sa iyong negosyo, no? Kasi, siyempre, very rare for a farmer na yung mag-check din ng paano yung bentahan yan. And very inspiring po yung story mo daw, Rochelle.
Okay. Kapag real estate na Manage pa investment din po o niya ang mga negosyo. farm, Question ko ang lang po, tinding saan po supervision, monitoring binabagsak yan. yung mga gulay? So talagang Or ang may gumagalaw mga sa'yo yung customers kuya na mo? po ba kaagad pag ani? Madali po Opo, ba magbenta? kuya ko. Okay. At saka ate ko. Sila ba yung pinaka-trusted So, ano bang na ano? kapatid Yes. mo? Sige po. Opo. Yun. Well, Wala. go ahead. Actually, tatlo Ah, sila dati. Ay, yung isa nasa Saudi na siya. Kung madaling magbenta, Kasi nung nandun na yung asawa niya, malamang yung asawa niya yung pagkakatiwalaan. sobrang madali. Pero pag habang wala pa, Opo. yung risk buyer niya. naman, Yun nga pala, Floy. dun sa Na mga may magsisimula pa lang, success, you can go sa gain palengke. at all yung pinag-uusapan natin. magtanong Matanong ko ka lang, kung Rochelle. Saan kumukuha Naka-experience yung ka ba ng mga lugi dito? tindera? Ano ba yung mahirap sa negosyo na to? Doon mo sa kanila dalhin or pwede mo ding dalhin diretso sa mga tindera. Pangalawa, Lugi po. next po, Hindi kasi siya masyado eh. Kasi pwede, parang kasi hindi, kung umabot yung kami sa lugar point kasi na namin, hindi na kahit kaya ng may buyer bagyo siya, bilhin yung product kahit yung anong produce bagyo namin. yung dumaan, So, yung mga we pananim were dun sa lugar namin, as in na sobrang nag- palaging safe. going to Manila, Well, sa ngayon, kami na yung pwede ka nagdala naman doon. mag-insurance na And sa, mas okay sa po yung agriculture. kita, and then we Tama. Tapos, realized, yung for like sa example, talong, kaya kami matibay yung nagtanim ng buhay sili. niya. So, kahit Nung dumating kami sa ilang Manila, bagyo pa yung dumaan, presyo magstay talaga siya ng dyan. Tsaka, sili di ba, ay may 200, way siya ng pagtatanim para 210. matibay siya sa Ang bili sa sobrang ng dami ng sili tubig doon tuwing sa tag-ulan. amin ay Yun 90 po, pesos Wow, lang. eh. So, So, di ba yun. po napakalaki ng Okay, Rochelle. Grabe, ganun. Grabe. Sobrang Ayun nga, dami Wala namin pang natutunan lugi. from you. Oo. And I'm sure yung mga ka-TGFI Yes. natin bitin pa sa ating TGFI Live for today with you. Yes. Ano na lang siguro, Rochelle, no? Kung ikaw ay may maipapayo sa Yes. isang aspiring agripreneur katulad mo na walang time or malayo from The dun farm, sa oo. pasukin ng industry na to, ano mapapayo mo? Ayun po, bali, before you start anything else, you need to fix yourself emotionally. Wow. Yun po. You need to be motivated. Tapos, read more. Tapos, wag ka nang humanap ng napakalayong inspiration. Tingnan mo na lang yung kapitbahay mo na ang yaman-yaman dati, sobrang gastador, anong nangyari? Wala. So, hindi mo na kailangang humanap ng mga inspiration na sobrang ang layo abutin. Tumingin ka na lang sa paligid. Pangalawa, talk to your family. Kasi whatever decision you made, kailangan merong kang merong nagsusupport sa'yo, bumagsak ka man, umulit ka man, andyan sila para sa'yo, para suportahan ka. Tapos, ako talaga, meron akong 3 notebooks that makes me inspire. How blessed I am, how much I love my husband, and yung mga blessings ko, sinusulat ko talaga siya. Wow. And then, so, tapos yung mga plano ko, for example, December, busy ako niyan magsulat kung ano yung plano ko for next year. Like, nung nakaraang taon, ngayong patapos na yung taon, binabasa ko yung notebook ko na yun kung anong nagawa ko this year. And then, wag nating kalimutan i-compliment yung sarili natin. Ito kasi, tayong mga OFW, masyado tayong malupit sa sarili natin. Masyadong lahat binibigay natin, or minsan nakakalimutan natin yung sarili natin, puro saya, nakakalimutan natin yung future. Yeah. Tapos, lahat sinasacrifice natin. Don't forget to say thank you to yourself. Yung minsan, bago ka matulog, tap your shoulder and sabihin mo, you did a good job. Good job. Good job. Today. Good job. Good job. Opo. Inspire na talaga kami. Sa sarili, Oo. actually, dati naiyak talaga ako kasi sino pa bang magko-compliment sa atin? Kasi tayo lang naman talaga yung sa sarili natin yung nakakaalam ng hard work natin. Pangalawa, sa mga OFW po, ito talaga yung parang pinakang, yun nga kasi yung nanay ko wala na siya. So parang sayang kasi sana nakikita niya to. So ang dami-daming OFW na sobrang kailangan ka ng mga anak mo. Sobrang kailangan yung mga tatay na OFW, sobrang kailangan sila ng mga anak nila. Lalo sa ngayon, ang mga bata, ang dali na nilang ma-insecure ngayon. Yung insecurity sa kanila, napakalaki ng impact. Yung mga anak nila need to feel more confident, lalo na kung nandyan yung nanay and tatay nila. So,
as much as possible po, mag-ipon tayo and be with our family. Kasi sobrang anytime ka kunin ni Lord, at least your family can say, marami tayong memories na masaya. Yun po. Wow. Maraming salamat. Before pa ako maging emotional. Alam mo, Rochelle, invite ka na namin na. We'll have a seminar in Singapore, January. Speaker to, bro. So, I'll ask yung ating mga leaders in Singapore, Yes. sila Rex, sila Richard, to guest you in one of our seminars Kasi dyan. nakaka-motivate. Yes. Inspirational speaker. Entrepreneur to. Kung kayo ay taga Metro Mahilig Manila. talaga akong Yes, talk. yes, As go, in, Rochelle. kahit nung nag-aaral pa ako. Go ahead. Yes. Go ahead, Rochelle. Ayun, ma'am, medyo mahilig na talaga ako mag-talk. Tapos, alam niyo po ba na dati, Welcome to the family. na-experience ko dito sa Singapore kasi nga, I really promote, hindi naman po sa pag-ano, pinopromote ko talaga yung TGFI. Wow. Kahit na, Thank you. minsan, Thank you. opo, sa totoo lang, minsan po, na-feel na naluluck down ako. Kasi nga, syempre, katulong. So, minsan, di kausap ko sila, mga engineer sila, IT, so minsan, TGFI. mapifeel Kahit mo na, Thank you. minsan, Sino ba itong opo, katulong sa totoo na lang, to? Para minsan sabihin po, sa akin yung ganito. na-feel na Tapos, naluluk. Ang nakakatawa kasi, after sasabihin ko, wala pong inaalok. I-search nyo lang po yung TGFI. Tapos, minsan, pag-attend ko ng seminar, makikita ko, nandun na lang sila. So, though may masakit na part minsan, very fulfilling. Ayan, naiyak tuloy ako. Yan, kakaiyakan na tayo Ako. dito. Okay lang yan, Rochelle. Kasi, Oo, totoo. yeah. Sa amin naman, we're very thankful. We're very much blessed na you Yes. shared your story to us. Of course, hindi lang today, but yung from the time na nag-post ka ng iyong mga pictures, alam mo, nung ano na yun, nung, to be honest, no, nung nag-share ka sa akin din nung araw na yun, I was so down that day. But when I saw your message, na uplift yung araw ko, and it made me proud of what we are doing here in TGFI. I'm sure marami ka pa na-inspire and marami You pa should tayo be proud natutulungan. po. Yes. You should be proud. Wow. Maraming salamat, Rochelle, ulit sa sa May may tissue na. tissue. Thank you po. May tissue pa. Eto, talaga niyak ako, Rochelle. May tissue pa ako dito. Okay. Ayan. So, again, gusto pa namin ituloy yung ating usapan hanggang bukas sana. Kaso, syempre, nagagalit na yung ating production. Kailangan. Boss eh. Oo, binigyan na ako ng tissue. Mamaya, meron na kutsilyo dito. Kailangan ko na daw i-cut. Okay. Again, Opo. before natin tapusin, Rochelle, I would like to thank you for joining us in Yes. today's TGFI Live. We Opo. of course, we're going to hear more from you. Of course. Hintayin mo lang, we'll invite you in TGFI Singapore seminars. And of course, sabi naman, you'll be joining us, di ba, April? April, we'll have you as one of the speakers in Yeah. TGFI Financial Literacy Summit. Di ba? Opo. So, yun, ka-TGFI, Thank you if you're in din Metro po. Manila or in the Philippines, kayo po ay abangan nyo lang. We'll be releasing the Financial Literacy Summit, yung mga details niyan, so that you can also join us. And there are a lot of stories and a lot of people that you'll be inspired with. Isa lang si Rizal dyan, marami pa. May yung couple na nag-start ng 20 pesos capital, Ice diba? Candy. They'll be joining us in the Financial Literacy Summit. CEOs, business owners, stock market multi-billionaires, di ba? They will join us in this summit. This will happen in April 1 and 2, 2017. Abangan nyo lang. Right now, sinasabi ko pa lang sa inyo, reserve the date pa lang, di ba? JB, again, maraming salamat sa Salamat sa pag-join. pag-invite sa akin. Yes. Na-inspire ako. Na-inspire din Oo, ako. bilang real estate broker appraiser na nagtuturo ng real estate, marami akong nakuha. Marami tayong tutunan. Marami JB, talaga. siguro rin, kasi yung mga ka-TGFI natin, they also want to contact you maybe for financial planning or other things na in relation in what you do, paano ka nila makakontak? Facebook, Joseph Brian with an I, Noynay. Ayun. Website ng team namin is iinvest.com.ph. Wow, okay. Kay Rizal naman. Rizal, pwede ka daw ba nila i-add? I-add ka rin namin ito eh.
Sino sa friend ko na yan. Friend ko na po sa Surf Siguro ano lang, Boy. Richelle, share ka pa Opo. ng stories mo or yung mga tanim nyo or yung mga wins nyo or Opo. pwede rin losses nyo Actually, doon sa TGFI Forum. yung struggle ko hindi ko pa talaga na-share sa lahat, so next time na lang Yes, po. abangan namin yan. Abangan Okay namin po. yan. Kasi ang Apo. ano natin, ang mga ka-TGFI members natin, no, hindi sila judgmental. Oo. And they don't judge you. They don't. They will not say bad things with you or to you. They will, despite everything, no, ano rin, i-uplift ka ng ating mga ka-TGFI. And of course, we uplift each other here in the community. Ayan, pasensya na, Richelle, and sa mga ka-TGFI JB, we have Ayos to lang. cut our TGFI live for today. Medyo sobrang overtime na tayo. Again, maraming salamat sa inyong Thank lahat you po. ng mga nanonood. Thank you, For Richelle. having Thanks, me. Michelle. Thank you, JB. Thank you And sa for inyong mga nanonood. Hello kay appreciating my Charles hard Mariano work. pala. Nanonood siya. Charles Mariano is my FA, my financial advisor. Sige, mabilis lang. Kay Mayen, magandang gabi. God bless. Kay Jojo of TGFI Saudi Arabia. Sobrang bilib daw sa'yo, Richelle, si Jasmine Pabilonia. You inspired me. God bless. Kay Donna Carcido. Ayan. Kay Juan Taman. May second interview po ba? We'll try to guess Richelle in the future. If you want to watch the recorded after this TGFI live, i-playback nyo lang, okay? You want to learn more? We have our own ongoing webinar sa TGFI, mushroom farming and cacao farming. I have posted this in our comment thread. Just subscribe, nakita nyo lang if you want to be part of the TGFI Web Academy. Okay? Kay Miss Salve watching from Hong Kong. Hello. Wow, Miss Rhea. Salve. Ayan. Okay? So, wala na habol. Okay. Again, mga ka-TGFI, magandang umaga sa inyong lahat na nanonood. Kung nasa man kayo, magandang tanghali kung tanghali na dyan. Magandang gabi. And of course, magandang araw. Magandang gabi. And goodbye.